ng hating gabi. Maraming salamat po. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Rufino Makasai Jr., C.S. Isal. Inaanyayahan pong lahat na sumabay sa mga awiting, tugon at panalangin sa ating pong misa. Maraming salamat po. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabaran tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapatubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mo may taguyod hanggang makaharap sa iyong kakalakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ng araw. Kaliliwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong magbansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang tila mga bata ang tanawing ito kung iyong mamamalas. Ikaw ay sisigla sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasabay nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Iahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan,
madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa Kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang ala-ala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel at itinanong sa kanila kung saan pinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi mangahuli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad nga ang mga pastas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon pa rin po ay part pa rin po sa kapistahan ng Pasko na pagsilang ng Panginoon. Gayon na lamang ating po pinagdiriwang ang dakilang pagpapakita ng batang si Jesus. Na dati, kung ating tatawagin, ay kapistahan ng Three Kings. Sa wikang Ingles, ang pinagdiriwang natin ngayon ay tatawag nating Epiphany o ang pagpapakita ng batang sanggol para sa atin. Ito ay simbolo kung saan na mga pantas ay naghuhulugan ang pagpapakita ng bata para sa lahat. Na sinasabi lamang na ang kaligtasan ay para sa lahat ng sumasamba at naniniwala sa ating Panginoon. At sa ating pagdiriwang sa araw na ito, may tatlong bagay na dapat nating pagnilayan sa pagpapakita ng batang si Jesus sa mga pantas. Unang-una na mga pantas ay patuloy na hinahanap ang Diyos hanggang sa makita nila ang talang nagpapakita sa kanila na kung nasaan ang bata. Na kung saan ay nagpapahayag din sa atin na sana patuloy nating hanapin ang Diyos. Sa pagsisimula ng ating taon, sana kasama sa ating mga New Year's resolution ang patuloy na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Patuloy na hanapin siya sa ating kapwa. Na katulad ng mga pantas, makita na natin ang galak na binibigay sa atin kapag natagpuan natin o kanadaupang palad natin ating Panginoon sa ating kapwa. Na sa pangalawang pagdinilay, makikita rin natin na sinasabi doon na kagandahang loob ng mga pantas ay nagbibigay din sa atin ng lakas ng loob na ibahagi kung ano ang meron tayo. Ang Pasko, ang sabi nga, ang diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan. Nawa, kung anumang biyaya ang meron tayo sa pagsisimula ng taong ito, ay patuloy nating ibigay
para sa ating kapwa na mas nangangailangan. Na patuloy nating ibahagi sa mga taong mas kailangan nito. Na patuloy nating tingnan ang ating sarili at ang ating kapwa at ang kanilang pangangailangan araw-araw. Na patuloy nating damhin ang presensya ng Diyos sa bawat isa. Na sana nga ang kagandahang loob na binibigay sa atin ng Diyos ay may pakita rin natin sa kagandahang loob na patuloy nating pagbibigay sa ating kapwa, lalo na sa mas nangangailangan. At ikatlong bagay, sabi nga, sa pagkikita nila sa batang sanggol, nagbago sila ng daan pauwi. Na nagsisimbolo sana sa pagkikipagtagpo natin sa Diyos sa ating kapwa, ay patuloy nating baguhin ang ating sarili tungo sa daan na binigay niya para sa atin. Na sana nga part ng ating New Year's resolution na sinasabi lagi natin, magbabago sana tayo. Na hindi lang ang pagbabago, hindi lang sa salita o sa isip, kundi sa mga ginagawa natin araw-araw. Na mas pinipili natin ang Diyos, mas natagpo natin siya sa ating kapwa. At mas kumikilos tayo bilang mga manampalataya. Ang pagpapakita ng sanggol sa mga pantas ay patuloy na paalala sa atin na kipagtagpo ng Diyos sa atin. Kung patuloy nating binubuksan ang ating mga puso, mga isip. Na patuloy natin pinagninilayan sa ating buhay ang kanyang pagdating sa ating mga puso at isipan. Nawa nga po sa patuloy ng ating pagdiriwang kung paanong nakita ng mga pantas ang sanggol sa may sabasaban, makita nawa natin ang Diyos sa ating kapwa at makadaupang palad natin ito. Nakatulad ng mga pantas na nagbago ng landas pabalik, patuloy nawa tayong baguhin ng grasya ng Diyos na patuloy na humakbang patungo sa Kanya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katong alaw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging kakaluwalhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ecumenical, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Para sa yumaon naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdi nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ng pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itulot mong lalong mabatid ng aming mga puso ang iyong Espiritong Banal upang araw-araw kaming makalahok sa pagtatag ng iyong paghahari sa Banginoon ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upat ni paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naginto, mira at insenso ang tinataglay,
kundi ang nilalahad, inihahain at pinagsasaluhan ng si Jesu Kristo, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikay aming pasalamatan sa mga Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siyang hindi naiibas sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na balang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang pasaming katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na may sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingawin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang Tanang Kaparian.
Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan ipitapatiming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malaberheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak ng Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papapuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa Iling namin miyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ay pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kayo ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapapad ang maniyang Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at tingin ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo'y makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong Jesucristo nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay sinawang maging dapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang matagpuan ang pinaghahanap ng mapantas na talang nangunguna sa daan hanggang sa matagpuan ang maligaya si Kristo na liwanag na buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kanyang kapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.